Sa nakaraang video, nagsimula na ang prinsipe sa kanyang mga plano para sa restoration ng Fahilia. Natapos niya na ang pagpapakonstruct ng daan para makapag-trade ang mga tao doon. Ang susunod niya namang proyekto ay ang paggawa ng improved version ng papel na pwede nilang ibenta. Ngunit ang problema ay wala silang makinarya. Kaya naman sinuggest ng alchemist na si Daemon na subukan nilang i-reach out ang mga dwarves dahil sila lang ang may kakayahang gawin yun. Ang problema lang, choosy sila sa tinatanggap na trabaho at kahit mga royals ay tinatanggihan nila. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, ang blacksmith na si Aiken ay tinipon ng iba pang mga dwarves at blacksmith sa iron factory. 35 sila in total. Nainis naman ang mga ito at busy daw sila. Ano ba daw ang pakay ng meeting na iyon? Meron pang ang galit na nagsabi na kung wala daw itong magawa, uminom na lang ito or matulog sa ibang lugar. Sagot naman ni Aiken, na wala naman daw masyado. Isang bata lang naman ang nagpadala sa kanya ng blueprint na Drin o ang mismo niya na humihingi daw na tulong para gumawa ng equipment sa Fahilia. Hindi naman makapaniwala ang isa dahil pinatawag sila dahil lamang sa drawing ng bata. Sabi naman ni Aiken, na akala niya din daw ay katawa-tawa ito. Pero nang buksan niya ang blueprint, natameme ang mga kasama nito at hindi makapaniwalang bata ang gumawa nun. Sabi niya na, ito ay isang blueprint daw para gumawa ng machine for paper manufacturing. Na-bring up naman ito ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan kung saan isang bata mula sa East ang nagsabi na nais niyang mag-manufacture ng high-quality paper. Sagot ng isang dwarf na hindi niya raw iyon makakalimutan. Sa huli ay hindi daw nila na-meet ang expectations nito dahil kulang pa ang kanilang skills. Ang kahihiyan daw mula sa pangyayaring yun ay nagtulak sa kanya na muntik nang i-give up ang kanyang hammer noon. Masaya namang sinabi ni Aiken na isang tao mula sa Dailia ang nakabuo ng plano at nakaisip ng teknolohiya na hindi nila na-achieve 5 taon na ang nakararaan at ngayon, hinihingi daw nito ang tulong nila at nagtatanong kung pwede ba daw silang magpadala ng tao doon para gawin ang makinarya. Hindi naman may pinta ang reaksyon ng mga blacksmith doon. Kaya sinabi ni Aiken na kung walang gustong pumunta, then siya na lang daw mag-isa ang biyahe papuntang Fahilia. Pinatigil naman ito ng isa at sinabing hindi ba daw at busy dahil maraming trabaho si Aiken. Sagot naman niya na wag daw siyang patawanin ng mga ito dahil kaya ng mga tao niya na trabahuhin ang nakalin up na proyekto nila. Siya lang naman daw ang pupunta. Mahirap na din daw na makulangan sila ng tao sa factory. Nagtinginan naman ang mga blacksmith, sabay isa-isang nag-volunteer na sumama. Nagunahan na nga silang nagsabi na sila dapat ang pumunta sa business trip na yun. Expected na daw ni Aiken ang reaksyon nilang tila excited dahil sa project. Marahil na intriga din sila sa ipinakita niyang blueprint. Nag-away-away na nga sila para makasama. Pero sumigaw si Aiken at pinatigil at pinatahimik ang lahat. Kung sasama daw silang lahat, ano daw ang gagawin nila sa blacksmith shop? Kalahati lang daw nila ang pwedeng sumama at hindi nahihigit pa. Nagkasamaan naman ng tingin ang mga blacksmith at sinabi niyang tila wala ng ibang paraan para mapagdesisyonan kung sino-sino ito. Natahimik naman ang isa at kinumpirma na iyon ba ang gagawin. Sagot nitong, iyon lang daw talaga ang tanging paraan. Dumating naman ang messenger para sana tanungin si Aiken pero nagulat ito nang makitang nagbabardagulan na pala ang mga blacksmith doon. Ayun pala ang sinasabi ni Aiken na tanging paraan para malaman sino ang sasama. Kapag hindi daw sila nag-a-agree sa isang desisyon, nagrarambulan sila para fair ang magiging resulta. Iyon daw ang iron rule ng mga dwarves na nangangasiwa sa blacksmith shop na iyon ng ilang taon. Muntik nang tamaan ng basag na bote ang messenger kaya naman umalis na lamang ito. Balik sa Fahilia, napatanong si Errol ano kaya ang pwede niyang gawin muna since at least 5 araw pa daw ang hihintayin bago makaka-reply ang mga dwarves. As expected, tuwang-tuwa ito kasi free time niya. Dahil wala muna daw masyadong trabaho, magpapahinga muna ito ng maayos. Una nitong ginawa ay ang matulog pero nagulat ito dahil sa ingay ni Fly. Nagulat naman ito dahil sobrang ingay daw ng alaga at bakit tila kakaiba ang itsura nito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya dahil kahit na nakakalipad ito, hindi pa raw niya kaya ang ganong bilis. Isa pa, hindi ba daw napakataas nun para aabutin ng isang baby griffin? Makikita naman si Princess Kania pala ang may pakanan nito. Hawak niya si Fly at tinanong bakit daw hindi pa nito kayang lumipad ng mas mataas.
Napaiyak naman ang alaga nang sabihin nitong, tutulungan daw siya ng prinsesa sabay hagis sa kanya sa ere. Dahil sa pangyayari, naunsyami tuloy ang pagpapahinga ng bida at bumaba para tanungin sa kapatid kung ano ang ginagawa nito. Meron ba raw ginawang mali si Fly sa kanya? Sagot naman nitong ano raw ang sinasabi niya at wala naman daw. At ayun na nga, hindi niya nasaluang ang Griffon kaya bumagsak ito sa lapag. Tanong ng bida kung bakit binubuli ng kapatid si Fly. Nagulat naman si Kenya at sinabing misunderstanding lang daw iyon. Time-train niya daw ito, bakit niya naman daw pagtaytripan ang kanyang alaga? Naisip naman ni Errol na training ba daw iyon na matatawag. Balik tanaw muna sa buong istorya kung bakit nagkaganon. Dahil daw simula nang nag-transition sa mga duties, tila si Princess Kenya lang ang walang ginagawa habang busy ang lahat magtrabaho sa Fahilia. Ang daily routine lang ng prinsesa ay kumain, mag-training gamit ang espada at matulog. Yun lang, paulit-ulit, araw-araw. Para sa isang gaya niya na hindi mapirmi sa isang lugar, nang mabore daw ito, natagpuan niya si Fly na naglalaro sa garden. At doon nagsimula ang misfortune ni Fly. Sabi ng prinsesa na magiging riding beast daw ito sa future, so anong gagawin nila kung mabagal ito? Hindi naman makapaniwala ang bida na yun ang dahilan niya kaya niya ito binabato-bato. Sagot niyang, ngayon siguro naiintindihan na siya ni Errol. Napa-facepalm naman ito at sinabing dapat ata ay tinuruan niya ito ng common sense at hindi swordsmanship. Dapat niya ba daw gamitin ang free time niya para makipaglaro na lang sa kapatid? Lahat daw sa Fahilia ay busy at siya busy-busyhan pero naisip niyang meron nga siyang bakanteng oras pa. Iniisip niya ano ba daw usually ang ginagawa ng magkakapatid for fun. Only child lang kasi siya nung first life niya. Meron man siyang mga kamag-anak na matatawag ng kapatid sa iba niya pang naging buhay pero tila hindi maganda lahat ang naging relationship niya sa kanila. Ang pinaka-normal daw is yung isa na hindi niya nakausap hanggang sa mamatay sila. So para sa gaya niyang former pro, hindi daw alam ano ang gagawin sa sitwasyon ngayon. Nagulat naman si Kenya dahil naging tahimik ito habang hawak si Fly. Sabay hagis sa kanya at sinabing be free, Fly. Nainis naman ito at tinanong bakit niya yun nagawa. Sagot niyang tinulungan niya lang daw ang kawawang baby Griffon nila. Sa isip niya, panahon na daw para maging good model na nakababatang kapatid. At dahil wala na daw si Fly doon, sinabi niya sa kapatid na maglaro na muna daw sila. Ano kaya ang pinaplano ng bida at magugustuhan kaya ito ng kapatid? Alamin natin sa next episode, pati na kung ano ang magiging resulta ng gagawin ng mga dwarves. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.